Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Dito na naman tayo sa ating Mercado Official na channel. Itong pag-usapan natin mga kaibigan ay talagang napaka-simple, napaka-common na po na marinig natin mga kaibigan. Pero pag hindi mo talaga alam dito, ay patuloy ka pa rin sa mga dati mong ginagawa, ay talagang hindi mo matupad yung palo na talagang may diin mga kaibigan. Totoo yan. Itong pag-usapan natin ay ganito ang gawin mo sa manok mo kung gusto mo talagang may palo ang manok mo. Kung gusto natin palabasin talagang palo ng isang manok mga kaibigan, at talagang may power, yung palong may galit tawag nila mga kaibigan. Palong may galit po na talagang diin na pagkapalo mga kaibigan. Kasi ilang beses na nating narinig yan mga kaibigan na ang manok mo pagdating ng 8 months ay talagang ibitaw mo weekly. Di ba? O yan ang sabi nila, para daw ma-practice yun, may mga palo ng manok, tapos madiin ang palo ng isang manok. Nako, sa akin mga kaibigan, huwag mo nang ibitaw po. Totoo yan. Yung mag-edad ang manok ng 5 hanggang 8 months, huwag mo munang yan mga kaibigan. Huwag mo nang bitaw po. Totoo yan. Yung nakacore lang siya sa gilid mga kaibigan, eksakto purga, eksakto sa kain, yung maintenance lang. Kung nakapalibot-libot po, ang sabi namin nga, ibitaw mo ng isang lang, huwag po. Sa akin lang yun, mga kaibigan, hindi ko po ibitaw pa yung mga manok na ganyan po. Pabayaan mo muna dyan. Di ba? Pwede kang mag-box, mga kaibigan, pwede kang, sabi nila, pag ang manok daw, pag hindi mo ibitaw, hindi na raw marunong pumalo. Nako, mga kaibigan, napakaganda dyan, mga kaibigan, magbitaw ka sa edad na 9.5 months po, 9.5, pero isang bisis, dalawang baki lang po. Kasi ang manok mga kaibigan, pag palagi mong binibitaw po, talagang mawalan ang lakas nila mga kaibigan. Totoo yan. Ilang bisis na yung matanda na kaibigan ko doon sa Mindanao pa kami, ay talagang hindi magsabong kaibigan. Hindi siya magbitaw po ng manok. Totoo yan. Nagtanong ako sa kanya, ba't hindi ka magbitaw? Na ano naman yan? Na baka hindi na marunong pumalo. Sabi niya mga kaibigan, yung manok daw, pag makikita ng kalaban, instinct na pumapalo yun. May punto naman. Pero sa atin, tayo na may mga kaibigan, observant tayo. O talagang atong pakiramdaman natin kung ano ba talaga yun. Kailangan naman natin ibitaw yun, kaibigan. Pero sa mga edad, eksaktong edad na nila po. 9.5 months, 10 months, gano'n. Totoo yan, mga kaibigan, kasi ang sabi nila, yung mga 10 months, mga kaibigan, pababa na yung mga kaibigan, yung maglugo na ba, di ba? Yung mga, lalo na pag-banded ni manok mga kaibigan, sabi ang talagang ilaban ng istag sa araw na sila'y nagkakaedad ng 9 months old po, yun talaga eksakto mga kaibigan, sabi nila. Pero ako mga kaibigan, bilang isang backyard breeder po, ilang bisis na po akong nakapaglaban ng mga kaibigan, yung 11 months old na kumplito po, totoo yan. Ilang bisis na kasi tayo na may breeder. Ay, may manok talaga na sa mga edad na 10.5, 11 months old, ay kumplito pa po. Totoo yan. Tayo na may hindi magagawa ng salita dito mga kaibigan na kung hindi natin na-experience. Pero mayroon na siyang maglagas ba dito ng isa, dalawa sa pakpak, ganun. Pero sa likuran, ito kumplito pa po. Pero ang sabi nila, siyempre, mga naman yun, mga eksperto na ang manok na yun ay hindi na pumapalo kasi padaw na yun, papunta na silang maglugon. Pero ilang bisis ko yan mga kaibigan na pag ibitaw mo sa maglaban ka talaga sa pit, ay talagang may mga palo po. Totoo yan, pero respeto din tayo kasi itong sa akin, kaibigan, experience ko po ito na talagang naglaban ako sa may mga edad na ganyan kaibigan. Kaya sa atin, kung gusto natin na lumalabas yung palo ng isang manok, ay hindi natin pagurin po. Totoo yan. Hindi mo pagurin isang manok mga kaibigan. Pwede ka namang bitaw, 9.5 to 10 months old. Bitaw lang isang bisis, dalawa, kuha agad, ganun lang. Tapos lagay mo lang siya sa area mga kaibigan na Carabao grass. Pabayaan mo lang siya dyan mga kaibigan hanggang maglugon siya. Tapos pag lugon niya, pidingan mo po. Kung may kung may gusto kang gawin sa kanya na ilaban, ay pag-feeding ka, pagkatapos yung pagkumplito mo, nako, kita mo mga kaibigan, yung mga palong
palo na may galit talaga, ako, makikita mo yun mga kaibigan, magulat ka po, lalo na pag ang area mo ay medyo malamig mga kaibigan. Siguro sa amin doon sa Mindanao, parang ang area na yun dati ay parang rainforest po kasi bata pa kami doon sa area na yun. Tubod Lake po, sa Bunga del Sur po. Kita ko talaga mga kaibigan, ang daming malaking kahoy po na kinuha mga kaibigan sa parang sa truck de karga tawag namin dyan na parang tinali ng mga malaking kadina po. Mga bata pa kami, magkuha kami ng mga balat ng kahoy mga kaibigan, napakakapal po, totoo. Siguro mga years 1978 siguro yung kaibigan, mga bata pa kami noon. Ay talagang ikinadina yung aakyat kami doon sa medyo truck de karga mga kaibigan, manguha kami ng mga yung talagang makapal na balat ng kahoy po. Ang lalaking kahoy mga kaibigan, totoo yan, may mga number sa likod nakalagay doon. May mga P number, hindi ko alam kung anong mga bata pa kami doon mga kaibigan. Kaya yung sinasabi ko sa inyo na yung likod po ay talagang malaking gubat yan dati kaibigan, at saka yung mga kaibigan itong mga Subano po, Subanin group. Marami akong kaibigan doon, kaibigan, kasi mga classmate ko po ay bigyan nila ako ng copper mga kaibigan doon sa lake po, kinuha nila. Kasi ang liquid dito sa Tubod, kasi ang baryo mga kaibigan Tubod, yung ngayon na ang town ay likod pero papasok yun mga kaibigan ang Tubod dito sa highway po. Kaya yung mga kaibigan ko mga Subanin, siguro mga 10 kilometers or 8 kilometers away galing sa amin po. Yung mga Subanin mga kaibigan, yung mga Subano po, bigyan ako ng mga copper mga kaibigan, yung mga copper na parang mga itim na medyo sila mga kaibigan, kumikislap. Para silang salamin na itim po. Yun ang nilagay ko sa aquarium ko dati mga kaibigan, yung copper po. Kaya itong mga manok mga kaibigan sa malamig na area, malakas ang palo po, totoo yan. Lalo na pag hindi ka masyado magbitaw mga kaibigan, yung magsabong. Naku, napakalakas ng manok mo, totoo yan. Pabayaan mo yan, 8 months, kahit hindi mo mga kaibigan, hindi mo ibitaw, pwedeng mag-box ka. Pero wala lang box mga kaibigan. Yung pwedeng, pabayaan mo lang yan, 10 months, 9 months, pwede, pang-box mo ng kunti-kunti lang. Pero ang manok mga kaibigan kasi pag ibitaw mo, parang maubos yung lakas nila mga kaibigan. Totoo yan. Pero pag yung matanda ng kaibigan ko, hindi talaga magbitaw po. Talagang pabayaan lang sa cord. Gano'n yung mga kaibigan, yung mga manok niya, mga bisisuin. Pero pag ibitaw po, malakas po mga kaibigan. Totoo yan. Magulat ka. Pero yung mga manok naman na yun, mistiso yun. May nakapasok na mistiso din na napasukan ng mga Texas dati. At taas yung mga pakpak. Grabe din pumalo po kahit mga mistiso. Dahil sa walang mga bitaw-bitaw mga kaibigan, hindi bitaw, hindi isabong ang manok. Talaga makalikom sila ng lakas mga kaibigan. Kaya sinasabi ko na, yung manok mo, maglaban ka ng 11 months old, 10 months old. Mayroon naman, marami naman kumplito dyan mga kaibigan. Hindi mo lang yan isabong, kundi mag-box ka lang. Box lang, hindi magsabong, tapos ilagay lang sa coding area, eksakto sa purga, ligo, pwede rin mag-inject para sanayin lang. Ang manok mo mga kaibigan, walang dahilan na hindi lumalabas ang palo na isang manok po. Pero pag ikaw talagang hilig ka, kati ka sa bitaw, ay mayroon pa rin mga palo, pero hindi masyado matiin po. Di katulad yung walang mga bitaw mga kaibigan, totoo yan. Kasi yung mga matatanda po, sa amin lang, yung mga kaibigan ko, marami naman doon mga matatanda na mahilig sa manok. Pero hindi sila magbitaw po. Ako lang palagi magbitaw mga kaibigan. Itsahan ko yung mga kapitbahay namin. Kasi bata ka pa, gusto mo talaga makita ng sabong po. Pero pag gusto mong ang manok mo ay may mga palo na madiin mga kaibigan, yun ang gawin mo. Huwag mo masyadong palagi isabong po. Huwag mo masyado ibitaw. Pwede naman yung box lang, fly pin lang. Tapos ilagay mo ulit sa cord na Carabao grass. Nako, pagdating na ikondisyon mo yung kaibigan, doon mo na ibuhos yung magkahig ka, ganon. Grabe ang manok, malakas po. Kaya, yun ang sinasabi ko mga kaibigan na talagang lumalabas yung palo ng isang manok. Pag hindi mo palagi bitaw mga kaibigan, at saka hindi mo i-stress sa isang manok, at saka eksakto lang sa pagkain, eksakto sa purga, nako, imposibleng walang palo ang iyong manok po. Yun lang mga kaibigan. Ito'y usapang magmanok, ito'y sa akin lang, pwedeng sunding, pwedeng hindi, kasi tayo ay may mga iba-ibang paniniwala, hindi tayo nagtuturo dito.
tayo nag-usap-usapan lang. Talagang usapang magmamanok lang po. Magandang umaga sa ating lahat, mga kaibigan.